Brogang, sa part 1 ng ating second camping adventure, sinundan natin ang daan papunta sa cold campsite o Camp Oliweg Landing Destination. Mula sa preparation natin sa Salinas, dala ang ating Honda CR F150L na naka-motored setup, bumiyahe tayo papasok sa bundok, dala ang excitement, camping gears at konting kaba dahil hindi natin kabisado ang eksaktong papasok sa campsite. Habang nasa daan, tanong tayo ng tanong sa mga locals kung tama ba ang ruta. Dumaan tayo sa mga lugar na minsan na nating nadaanan nung trail ride natin papuntang Banao. Pero this time, ibang mission na hindi lang trail ride, kundi overnight camping. Nakita natin ang ganda ng sunset sa bundok, naabutan tayo ng ulan. Pero pagdating natin sa campsite, parang nakisama rin ang panahon. Huminto ang ulan, malamig ang hangin, at doon nagsimula ang tunay na kwento ng cold campsite. At ngayong part 2, kikilalanin muna natin ang lugar. Aalamin natin ang background, ang services, ang rates, at kung bakit dinadayo ang campsite na ito ng riders, campers, at mga naghahanap ng tahimik na escape sa bundok. Samahan nyo kami mga brogang dito sa cold campsite. Dito yan sa Nueva Vizcaya. Guys, hindi pala pwede ipasok yung motor. So sa parking area lang natin iiwan. So may registration, gaya na kanina, nag-fill up tayo. Ma'am, anong meron po dito sa cold campsite? Bale, ang kakaiba po dito is yung klima po. Malamig talaga sa gabi. Magandang matulog dito. Ay, wala pong aircon, electric fan. Kasi malamig siya. Opo. Kailangan ng mga bibisita dito, dapat may dala silang makapal na jacket Ayun po. o kumot. Oo. Tapos pwede mag-bonfire po dito. Opo, sir. Ano yung mga bawal po dito? Bawal. Ayun po. Don'ts. Okay lang po yan. So, ma'am, gaano nakatagal tong campsite na to? Magpo 4 years na po. 4 years na, okay. Saan po kami pwedeng magtayo ng tent? Kahit saan po niyo gusto, sir. Sa dito lang po sa loob. Okay, tapos pwede kami mag-bonfire? Opo. Dito po sa gitna, sir. Sa gitna. Meron po kayong lighter, may gasol po ba kayong kasama? Kasama ba sa entrance fee po ba to? Bale, iba po yung bayad ng gasol. Ay, meron pa. Iba din po yung entrance fee. Okay, magkano po yung entrance fee, ma'am? 50 pesos po. Per head po yun. Tapos yung may dalang tent, Bali tent pitching, 150 pesos per tent. may promo po ba kayo dito, ma'am? Ano promo yun? Wala pa naman po, sir. Dito, ma'am, pag magbo-bonfire kami, adabayad na o kasama na syempre sa entrance fee? Sa bali kami bayad natin, sir. Bali 100 pesos. 100 pag gagamitin namin tong bonfire. Okay. Siguro mas maganda yung malapit dito sa bonfire kami magtayo ng tent, no? Okay, sir. Pwede naman dito. Ayan. Thank you so much, ma'am. Panoorin nyo na sa yung tawa natin. 100 talaga to, ma'am. Ah? Maliban sa entrance fee, maliban sa bayad sa tent, may bayad pa yung bonfire? Kimas. Mahirap din mga kuya. Oo nga, no. Sorry naman po. Habang kinakausap namin ang staff, mas lalo naming naintindihan na hindi lang basta campsite ang pinuntahan namin. At para sa amin, mas nagiging meaningful ang adventure kapag hindi lang ganda ng view ang nakikita mo, kundi pati yung pinanggalingan ng lugar, yung kwento ng mga tao, at yung dahilan kung bakit ito mahalaga sa komunidad. Dito tayo, brogang, mag-set ng ating tent. Kasi tinanong natin, meron pala silang solar. So mamaya iilaw yan. And tinanong ko rin kanina, yung sunset po mga brogang dito. Pagkatapos nating makilala ang lugar, oras na para sa next challenge, ang mag-set up ng tent bago tuluyang dumilim. At bilang campers, dito talaga nagsisimula ang totoong trabaho. Unang tip para sa first time campers, piliin ng maayos ang tent spot. Hanapin ang lugar na patag, safe, at hindi naiipunan ng tubig. Mas okay din kung hindi ka direktang nakatapat sa malakas na hangin. Dahil kapag gabi na at lumamig na ang panahon, doon mo mararamdaman kung gaano kahalaga ang tamang pwesto. Second tip, huwag kalimutan ang ground sheet. Ito yung layer na nilalagay sa ilalim ng tent bago mo itayo. Kamusta? Pwede na tayo magpahinga. Yan. Kita nyo, bro gang, meron pa siyang ventilation.
Meron pala siya ganun, oh. Hindi pa po tapos yan, kailangan natin higpitan pa. Third tip, bago mo i-lock ang tent, tingnan muna ang orientation. Saan ang entrance? Saan manggagaling ang hangin? Saan ang magandang view pagising mo? Ba? Tapos pag may bagyo naman or malakas yung hangin, meron pa dyan yung pwedeng ayun, nakabang, pwedeng lagyan ng bakal. Meron po tayo doon. Pero wala naman masyadong hangin kaya okay lang. Second camping namin, mas prepared na kami kaysa dati. Pero syempre, may mga matututunan pa rin. At pagkatapos ng setup, susunod naman ang isa sa pinaka-inaabangan sa camping, ang pagluluto ng hapunan sa malamig na gabi. Bago tayo magluto mamaya, unbox muna natin itong bagong camping table with grill. Honest review. Pag si Team Brogang, pag si Brogang, honest review. Tingnan natin kung madali ibuo. Wow, ganun pala, no? Madali nga. See? Sa first camping natin, doon natin na-realize na malaking bagay pala ang maayos na prep area. Hindi pwedeng lahat nasa lupa, hindi pwedeng kalat-kalat ang gamit, lalo na kapag gabi na, malamig, at nagmamadali kayong magluto. Kaya ngayon, nag-level up tayo ng konti. Tornilyo. So safe siya, guys. Tapos, oh, perfect. Perfect. Ito yung tactical folding camping table na pwede nating gamitin bilang prep table, lutuan area, at grilling setup. Portable siya, madaling dalhin, at bagay sa ganitong campsite setup na kailangan mabilis ang assembly. Para sa first time campers, tip lang, huwag puro tent at sleeping gear ang isipin. Importante rin ang table, ilaw, cooking tools, at maayos na organizer. Okay na. Okay, pagkatapos po na ito, magsasaing na tayo, bro. Yung dalawa. Pagkatapos naming mag-set up ng tent at matapos ma-unbox ang mga gamit na gagamitin namin ngayong gabi. Yun, sakto. Oras na para simulan ang isa sa pinaka-inaabangan sa camping, ang pagluluto. Malaking parte ng experience yung simpleng paghahanda ng pagkain, lalo na kapag nasa bundok ka, malamig ang paligid at lumalalim na ang gabi. Una naming sinimulan ang kanin. Simple lang siya sa bahay. Pero kapag camping, iba ang feeling. Yung bawat galaw, kailangan planado. Saan ilalagay ang tubig? Saan ang lutuan? Saan ang ilaw? Saan ang mga gamit? Dito mo marirealize na kapag nasa campsite ka, yung mga normal na ginagawa mo, araw-araw, nagiging parte na ng adventure. Sinimulan na rin naming ihanda ang sangkap para sa ulam namin ngayong gabi, tinolang manok. At sa lamig ng cold campsite, parang sakto talaga ang tinola. Mainit na sabaw, manok, luya, gulay, at yung amoy na unti-unting kumakalat habang dumidilim ang paligid. Ito yung pagkain na hindi lang nakakabusog, nakakapagpainit din ng katawan. At sa ganitong lugar, malaking bagay yon. Habang niluluto ang tinola, unti-unti nang lumalalim ang gabi. Yung paligid, mas tumatahimik. Yung hangin, mas lumalamig. At kaming lahat, mas nararamdaman na pagod na rin pala kami mula sa maghapong biyahe, paghahanap ng daan, ulan, tent setup, at paghahanda ng campsite. Pero kahit pagod, iba yung saya. Kasi ito yung reward mo after ng maghapon. Yung simpleng makaupo ka lang, may mainit na pagkain sa harap mo. Kasama mo yung mga kaibigan mo. At nasa gitna kayo ng bundok. Wala, mahina yung assist. Shoot mo lang i-shoot. Sige pa. Sige pa. Nakukulo pa yan eh. Sige pa. Sige natin ng asin para magkaroon ng lasa. Ito na guys, burger. Wow, luto na siya. Iwan natin muna, no? Last.
Perfect. Okay na. Kuha na tayo guys. Okay? Sabay-sabay na tayo. Mag-pray muna tayo mga brogang. Bless us the Lord and this the gift. Pray about this to Christ. Lord, eat. Okay. Oh, sabay-sabay na. Pagkaluto ng pagkain, hindi na namin pinatagal. Kain. Alright? Kasi pag ganitong lumalalim na ang gabi at malamig na ang paligid, Sino ang mga unang iba gusto ang tama mabigyan? ng mainit na sarap. Dito mo mas naiintindihan kung bakit memorable ang camping. Hindi dahil perfect lahat. Hindi dahil kompleto lahat ng gamit. Hindi dahil maganda lang ang view. Kundi dahil may mga moment na sobrang simple pero sobrang totoo. Yung malamig pero may mainit kang pagkain. Yung malayo ka sa ingay pero kasama mo yung mga taong okay kang makasama kahit tahimik lang. Sa bahay, normal lang ang hapunan. Pero dito sa campsite, yung simpleng tinolang manok at kanin parang reward. Reward sa biyahe, reward sa pagod, reward sa lahat ng effort para makarating dito. At siguro yun yung magic ng camping, yung mga simpleng bagay biglang nagiging espesyal. Habang kumakain kami, unti-unti nang bumabagal ang oras. Wala nang hinahabol, wala nang signal na iniisip, wala nang ingay ng bayan. Kaming lahat nakaupo lang, busog, pagod at masaya. At sa gabing ito, doon pa lang namin mararamdaman na ang cold campsite hindi lang pala malamig, may init din pala siyang ibibigay sa pagkain, sa kwentuhan at sa samahan. Pagkatapos namin kumain ng mainit na tinolang manok, akala namin chill na agad ang lahat. Pero syempre, hindi kumpleto ang camping kung walang bonfire. At dito, nagsimula ang panibagong challenge. Katatapos lang ng ulan, medyo basa ang paligid. May kahoy na hindi agad kumakapit sa apoy. May usok, may ilang attempt na akala namin sisilab na, pero biglang mamamatay ulit. Pero ganito talaga sa camping, hindi lahat madali, hindi lahat instant. Minsan, kailangan mo talagang paghirapan kahit yung simpleng apoy lang. Pero sa tulong ng konting tiyaga, konting diskarte, at syempre, team effort, unti-unting lumaki ang apoy. At nung tuluyan ng nabuhay ang bonfire, parang biglang nagbago ang mood ng gabi. Yung lamig ng cold campsite, naging mas komportable. Yung pagod ng maghapon, parang unti-unting gumaan. At kaming lahat, parang sabay-sabay na nakahinga ng maluwag. Busog na kami. Pagod na rin, pero mahaba pa ang gabi. Habang nagsisimula ng uminit ang paligid, nagbalat muna ako ng mangga bilang panghimagas namin. Pagkatapos ng mangga, sinimulan naman naming ihawin ang liempo. Ito na yung pangpulutan ng Team Brogang. At habang nakasalang yung liempo sa apoy, unti-unting kumakalat yung amoy ng ihaw sa campsite. Yung usok, yung tunog ng mantika sa init, yung simpleng paghihintay habang niluluto ang pagkain. Dito mo mararamdaman na hindi lang pagkain ang niluluto sa camping. Kasama ring naluluto ang kwento. Kasama ring nabubuo ang samahan. At habang umiikot ang liempo sa grill, umiikot din ang usapan. Tawanan, asaran, kwento, at mga bagay na hindi mo madalas na pag-uusapan kapag busy ang buhay. Siyempre, hindi rin mawawala ang marshmallows. Simple lang din siya. Tuhog, apoy, hintay ng konti, tapos tikim. Pero surprisingly, ang sarap pala. Tapos kakainin mo. Habang nasa harap ka ng bonfire, malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Doon mo masasabi na ito yung camping experience na hinahanap namin. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging tahimik ang paligid. Pero mas nagiging mas malalim naman ang usapan namin. At siguro, ito talaga yung maganda sa camping. Hindi lang pala ito tungkol sa lugar. Hindi lang pala ito tungkol sa tent, pagkain o bonfire. Minsan, tungkol ito sa mga taong kasama mo at sa mga gabing hindi mo planado pero hindi mo na makakalimutan. Siyempre mga brogang, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat sa suporta na pinapakita nyo sa Team Brogang at sa ating Panginoon always. Natapos na naman po ang ating first camping. Nasubukan natin ulit, nagawa natin ulit, naipakita natin yung lifestyle ng pagka-camping. Although first time natin naman to and second time natin nasubukan, hindi naman tayo professional, pero sa aking experience with my team, with you supporting me mga brogang, and experiencing this camping, ang sarap, ang saya,
At kaya naman susubukan pa natin na maraming mga camping sabot ng ating mga kaya dahil yun nga, gusto natin mag-inspire, magpasaya, and live your life to the fullest, mga brogang, kasi YOLO, you only live once. Do good things, mag-enjoy ka. Kaya minsan, lumabas ka, get out of your comfort zone, and try something new. So far, napakasaya bonfire. Ayan po, kumain sa harap ng apoy, and nakatingala sa langit. So yun lang, maraming salamat sa suporta. Bukas, ikot na naman tayo konti. So don't forget to like and subscribe and follow for more videos. I love you mga brogang. Thank you so much. Thank you Lord. I'm back. We are back mga brogang. Kinabukasan, dahan-dahang nagising ang cold campsite. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at habang unti-unting lumiliwanag ang langit, makikita mo pa rin ang fog na nakapalibot sa campsite. Ito yung klase ng umaga na hindi mo madalas maramdaman sa bahay, walang ingay ng traffic, walang pagmamadali, walang notification na kailangang sagutin agad. Bundok, fog, malamig na hangin, at isang campsite na mas gumanda pa ng masilayan namin sa umaga. Pagmulat ko ng mata sa loob ng tent, ramdam ko agad yung lamig. Yung tipo ng lamig na mapapahila ka ulit ng kumot. Pero dahil alam mong may magandang view sa labas, pipilitin mong bumangon. At paglabas ko ng tent, doon ko mas na-appreciate kung gaano kaganda ang cold campsite. Kagabi, naramdaman namin yung lamig at katahimikan niya. Pero ngayong umaga, nakita namin yung totoong ganda niya. Bago kami mag-break camp, naghanda muna kami ng simpleng breakfast, kape, tinapay, konting kwentuhan. At yung tahimik na umaga na parang ayaw mong matapos agad, hindi kailangan ng bonggang almusal para maging special ang moment. Minsan, sapat na yung mainit na kape sa malamig na lugar, kasama yung team na buong gabi mong kakwentuhan. Habang nagsisimula ng magligpit ang Team Brogang, nagkaroon ako ng pagkakataon na ipasyal muna ang dalawang doggies ko, si Coco at si Mocha. At halatang halata sa kanila ang excitement. Yung takbo nila, yung amoy-amoy sa paligid, yung bawat hila nila sa tali, parang sinasabi nila na gusto rin nilang i-explore yung lugar. At sa totoo lang, mas naging special yung umagang to dahil kasama namin sila. Dinala ko sila papunta sa tinatawag nilang landingan. Ito yung isa sa pinaka-interesting na bahagi ng lugar. Bago kami tuluyang umalis, pinalipad muna natin ang drone dahil may mga lugar na mas lalo mong maa-appreciate kapag nakita mo mula sa taas. Makikita mo kung gaano katahimik ang paligid, gaano kalawak ang lugar, at kung paano nakatago ang campsite na to sa gitna ng kabundukan. Mula sa taas, parang simple lang ang lahat. Pero para sa amin, bawat parte ng lugar na to may kwento na. Diyan kami dumating na basa ng ulan, diyan kami nag-set up ng tent, diyan kami nagluto, diyan kami nag-bonfire. Diyan kami nagkwentuhan hanggang madaling araw. At diyan namin na-realize na minsan, ang pinakasimpleng camping trip, yun pa yung hindi mo makakalimutan. Hanggang sa dumating na ang oras para magpaalam. Lahat ng gamit, isa-isang inayos. Tent, table, cooking gears, ilaw, basura. Sinigurado naming walang maiiwan kundi footprints at magandang alaala. Dahil bilang campers, importante na hindi lang tayo marunong mag-enjoy sa lugar. Dapat marunong din tayong mag-iwan ng respeto. Another successful camping adventure for Team Brogang. Second camping pa lang namin ito, pero ang dami na agad naming natutunan. Mas naging prepared kami, mas naging organized kami, mas naging open kami sa isa't isa, at mas lalo naming naintindihan kung bakit iba talaga ang feeling ng camping. Hindi lang siya tungkol sa lugar, hindi lang siya tungkol sa tent, hindi lang siya tungkol sa pagkain o bonfire. Tungkol siya sa buong experience. Yung biyahe papunta, yung paghahanap ng daan, yung ulan, yung lamig, yung pagod,
yung tawanan, yung katahimikan, at yung mga taong kasama mo sa lahat ng iyon. Cold Campsite. Maraming salamat. Hindi namin makakalimutan ang gabing to. At sa mga brogang na gustong subukan ang ganitong adventure, maghanda ng maayos, respetuhin ang lugar, at piliin ang mga taong masarap kasama kahit walang signal, walang comfort zone, at malayo sa ingay ng araw-araw. Dahil minsan, kailangan mo lang lumayo ng konti para mas maalala mo kung ano ang mahalaga. This is Norris John Vlog. See you sa next adventure, brogang.